Isang masayang araw sa lahat ng ating mababait at magagalang na mga mag-aaral na nanonood ng panibago nating episode sa araw na ito. Tayo ay magtatalakay ng ating aralin sa GEM-RC para sa Grade 6, unang termino, ikapitong linggo. Ang ating tatalakayin sa linggong ito ay pagpapakita ng pagmamahal bilang tanda ng pananampalataya sa Diyos. Para sa ating unang sesyon, narito ang ating panimulang gawain. So sagutin ang mga sumusunod na tanong. Lagyan ng check kung ito ba ay ginagawa mo o hindi. Tumutulong ka ba sa bahay ng nakaraang linggo o gumawa ng isang bagay na nakita mong kailangang gawin? Nagbigay ka ba ng pagkain, pera, gamit o pagkain sa kapamilya mo o sa iba ng nakalipas na buwan? Nagboluntaryo ka ba ng iyong oras at lakas sa isang gawaing pampaaralan, pampamayanan o pampamilya ng nakalipas na linggo? At tingnan mo ang larawan na ito. So ano ba yung makikita natin sa larawan na ito at sa inyong palagay, ano ba ang ibig sabihin nito? So makikita natin dito yung pagtulong sa kapwa, no? Pagkalap ng mga donasyon at pagbibigay ng mga pangangailangan, no, ng mga ating kababayan. So nagbibigay sila sa mga higit pa na nangangailangan ay mga kapos nilang mga kababayan. So ano ba sa tingin nyo ang ibig sabihin nito? Ang mapagkawang gawa ay indikasyon ng pagmamalasakit sa kapwa, pamilya at pamayanan. Kailangan natin itong itaguyod at harapin natin ang hamon ng pagbabago ng klima at iba pang hamon ng pandemya gaya nung naranasan natin noong nakalipas na 6 na taon na kung saan naranasan natin na halos tumigil, no? Tumigil ang mundo natin na doon lang tayo sa loob ng ating mga tahanan at hindi tayo pwedeng lumabas. At syempre, alam natin na marami ang nawalan ng hanap buhay, natigil sa pagtatrabaho, at marami rin ang nawalan ng mga minamahal sa buhay. Kailangan rin nating mga Pilipino na pagtibayin ang pagmamalasakit sa isa't isa upang maging maunlad, matahimik at matatag ang ating bayan. So noong pandemya, dito natin nakita yung pagtutulungan, di ba? Nagkaroon tayo ng community pantry na kung saan nagbigay yung mga kababayan natin ng may higit pa sa kanilang pangangailangan. At kung saan nilagay nila ito sa mga lugar na maaring kumuha yung mga kababayan naman natin na higit naman ang kulang naman, no? At kumbaga kapos sa mga panahon na yon ng pandemya at walang-wala. At binigyan ng pagkakataon na makapagbahagi, no, yung ating mga kababayan na may labis-labis naman sa kanilang mga biyaya. So dito natin nakita yung espiritu ng pagtutulungan, pakikipagkapwa at pagkakaroon ng pagkakawang gawa ng ating mga kababayan. Lagi nating mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos kung bibigyan natin ito ng pansin. Sa ganitong paraan, makikita at maaalala natin ang tanda, no, ang mga tanda ng kanyang kabutihan at pagmamahal para sa atin sa pamamagitan ng mga sumusunod. Paglikha at pagsubaybay. Alam ba ninyo, nakakamangha ang ating katawan? Ang isang selula o cell ay komplikado at hindi pa lubos maunawaan kung paano ang sariling pagpapatakbo nito. Ang lahat ng mga parte ng selula ay gumagawa ng kanilang gawain sa tamang oras at tamang proseso na para bang may namamahala. Nagtutulungan ng bawat parte para patuloy na gampanan ng gawain ng kabuuan, buhay at may pag-iisip ang selula. Ang lahat ng kailangang malaman natin sa isang selula ay mailalagay sa 3 set ng encyclopedia. Ang selula ay isa lamang sa napakaliit na parte ng ating katawan, pero hindi ito magagawa ng ating mga dalubhasang siyentipiko sa kanilang laboratorio. Ang isang tao ay mahigit kumulang sa 28 hanggang 36 na trilyon na selula sa katawan, kaya bawat isa sa atin ay obra maestra. Nilikha tayong kamangha-mangha. Diba? May mga bagay talaga na hindi kayang lubos na maipaliwanag ng agham, 'di ba? At dito natin pasasalamatan talaga, no, ang ating may kapal dahil sa biyaya ng buhay na walang ibang makakapagpaliwanag, hindi ba? Yung wonders ng ating katawan na they work perfectly, 'di ba? At ang kailangan na lang natin gawin ay alagaan, ingatan, no, yung ating katawan. So yung biyaya ng buhay ay napakalaking pagpapasalamat na natin sa Panginoon. So yung biyaya na tayo gumising sa umaga at may pag-asa ulit, no, na gumawa ng kabutihan at magpakita ng pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos at pananampalataya sa Kanya.
Pangalawa, ang kagandahan ng kalikasan. Ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos ay nakikita sa kagandahan ng kalikasan. Makikita natin na napakalawak ng kalangitan, napakalalim ng karagatan, at sadyang kahanga-hanga, okay, o kamangha-mangha ang ibang nilalang na nakatira dito. Napaka-cute ng mga tuta at puting. Ang mga ibon ay marunong mag-alaga ng kanilang mga sisiw, kahit ang mga bulaklak ay may mga iba-ibang kulay at hugis. No? So kung titingnan natin yung yaman ng ating kalikasan, sadyang magpapasalamat ka na lang, no, sa kabutihan at pagmamahal ng may kapal. At gayon din, no, in-entrust niya sa atin ang ating kapaligiran ng mundo, dapat lang natin itong pangalagaan at ingatan. Kasi kapag hindi, sa atin din bumabalik yung ginagawa natin sa kalikasan. So gaya ng pagpuputol ng puno, no, na nagiging sanhi ng pagbaha. Gayon din yung mga pagkalbo sa mga kagubatan, no? Ayan, so talagang may cause and effect ang lahat ng bagay. So kaya dapat bilang mga stewards of Christ, di ba? Tayo yung mga tagapangalaga ng kanyang mga nilikha, dapat maging responsable tayo. Nang sa gayon, di ba, masilayan pa ito ng mga susunod pa na henerasyon. Ikatlo, kakayahan sa pagbabago. Ang kagandahan ng ating kalikasan at kapaligiran tulad ng mga burol at bundok, mga ilog at batis, kagaya rin ng dagat at kalangitan, ay nagtuturo sa atin ng kagandahan ng loob ng Diyos. Nagpapahayag ang mga ito ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Ang mga ito ay nag-uudyok sa atin na maging maganda sa pag-uugali at kilos. Nagpapakita ito ng kagandahan ng buhay na pwedeng maging atin. Pwede nating mabago ang ating pamayanan at sarili. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon na tayo magpahinga at manalig sa kabutihan ng Diyos. Pang-apat, pagpapakita ng malasakit at kabutihan. Dahil ang tao ay nilikha na kawangis ng Diyos, makikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. May mga taong nagbubuwis ng buhay para sa pagligtas sa mga naapi. Marami ang nag-aalay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa kapwa para iparating ang pagmamahal at pagliligtas sa Diyos sa mga pagliligtas ng Diyos sa mga nangangailangan. So lagit-lagi magpakita ng kabutihan, no, at malasakit sa ating kapwa sapagkat alam naman natin hindi tayo isinilang na pare-parehas ang estado sa buhay. So, kung tayo ay biniyayaan ng marangya at maayos na buhay, huwag naman nating maliitin at tapakan ang mga kapatid natin na ipinanganak sa hindi marangya at ganun kaayos na buhay. Panglima, ang karunungan, kaalaman at katatagan ng sanlibutan. Ang mga pilosopo, akademiko, matematiko at mga siyentipiko ay patuloy na tumutukla sa dunong at kahangahangang pagkakagawa ng mga bagay at ng buhay. Napakalalim at napakayaman ng sanlibutan. Hindi natin lubos maarok ang kapangyarihan at pag-iisip ng ating manlilikha. Lahat ng mga ito ay nagtuturo o nagpapakilala at nagpapakita ng kapangyarihan ng may manlilikha. Sa kanyang nilikha, makikita ang pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Ang buong kasaysayan at kahantungan ng buong nilikha ay nasa kamay ng Diyos. Hindi lamang yan. Ang kagustuhan ng Diyos ay makipag-ugnay sa atin at tayo sa Kanya ay tunay na nagpapakita na mahalaga tayo sa Kanya. Nilikha tayo ng manlilikha na may kakayahang makaunawa at magmahal sa Kanya at sa ating kapwa bilang ganti. Para sa inyong pagtataya, puna ng angkop na gawain sa kanan, no, yung mga susunod na slides, ang mga damdamin o paniniwala sa kaliwa. So narito yung gabay sa pagmamarka. Ito ang inyong mga sasagutan. So paniniwala at damdamin, maraming trabaho at parating pagod na si nanay. Pagod na pagod si nanay. So ano yung pwede mong gawin para matulungan si nanay? So yung simpleng paghuhugas ng pinagkainan, no, pagwawalis sa loob ng bahay, pagpupunas ng lamesa pagkatapos kumain, yung mga ganoong maliliit na bagay ay napakalaking tulong na para sa ating mga magulang lalo pat sila ay umuwi ng pagod na pagod mula sa trabaho. So yung mga ganitong bagay ay mga nagpapangiti sa ating mga nanay at sa ating mga tatay. No, nakakaalwa na yun, hindi na yun nakakadagdag pa sa kanilang isipin at makakadagdag pa sa pagod nilang katawan. Dapat nagmamahalan at nagtutulungan sa pamilya. So, tama po ito, no? Tama na tayo ay laging nagmamahalan, hindi nakikipag-away sa kapatid, no? Minamahalang magulang, nagpapakita ng paggalang, nagmamano, humahalik sa kamay, at marami pang iba.
At panghuli, mahal ko ang aking mga magulang at kapatid. So, anong gawaing mapagmahal? Yun nga, pag-share ng pagkain sa kapatid, hindi pag-aagawan ng pagkain, at hindi pag-aaway-away. So, yan yung mga pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapatid at sa magulang na rin, syempre, yung hindi pagsagot-sagot, no? Yung pagsunod sa kanilang mga utos, yung mga lambing, ayan. Para sa ating hakbang na pasulong, sagutin ang mga sumusunod na sitwasyon. Okay, so narito yung mga sitwasyon natin. Ano ba yung ating maaring gawin at yung mga posible nating mga kasagutan para sa iba't ibang sitwasyon na ito. Yan. Para sa ikalawang sesyon, narito naman ang ating panimulang gawain. So, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano may papakita ang malasakit sa mga taong nangangailangan sa inyong komunidad? Baka may mga damit na hindi nakasya na maayos naman, maaari nating ibahagi, ibigay sa barangay, ibigay sa simbahan o sa inyong bahay-sambahan para maipamahagi sa mga nangangailangan. Anong kahalagahan ng kakayahang magbago sa iyong buhay pananampalataya? So syempre, yung pagiging mas malapit natin sa Panginoon. Ito yung nagiging tulay para mas maging mabuti tayong kapwa, mabuti tayong tao, mapagkawang gawa, yung lalong-lalo na yung paghingi ng gabay sa lahat ng pagkakataon. Masaya man tayo o hindi, nandun yung ating komunikasyon at nandun yung ating pagmamahal at pagbibigay pugay sa may kapal. Ano ang maaari mong gawin upang mas lalong mapansin at maramdaman ang pagmamahal ng Diyos araw-araw? Yung pagbibilang ng mga biyaya, maliit man o malaki. Minsan kasi akala natin puro problema yung dumarating sa buhay natin. Hindi na natin nakikita yung mga maliliit na bagay na akala natin hindi biyaya sa atin ang may kapal. Gaya ng sinabi natin kanina, yung simpleng pagising natin sa umaga, ito'y biyaya na ng buhay at pagmamahal ng Diyos na binigyan pa tayo ng pagkakataon na ipagpatuloy yung mga bagay na nasimula natin, maitama yung mga pagkakamali natin, makapagpatawad, magpakita ng pagmamahal sa magulang. So ito yung mga bagay-bagay na dapat nating pansinin, at para makita natin yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi ba? Walang perpektong buhay. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Pero yung para makita natin yung mga maliliit na biyaya ay sapat na para maramdaman natin na mahal tayo ni Lord. 'Di ba? Yung sabi nga, yung walang-wala tayo, tas biglang may magpo-provide ng pangangailangan natin. So yung mga ganong biyaya, dapat maramdaman natin doon yung pagmamahal ng ating Panginoon. Okay, so ito rin po 'yon. Na ito rin yung ating tinalakay nung unang sesyon, higit lamang itong papalalimin pa ng ating mga guro. So huwag magsawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa, at huwag rin kalimutang magpasalamat sa maliit o malaki mang biyaya na ating tinatamasa mula sa may kapal. Okay, at para sa ating pagtataya, muli sagutin ang mga sumusunod na sitwasyon. So sa pagkakataong ito, ating basahin, ano ba yung mga posible nating kasagutan. So si Zara ay may kakayahang tumulong sa isang matanda sa pagtawid. Ano ang dapat niyang gawin at bakit? So dapat niyang tulungan ng matanda sa ligtas na pagtawid dahil ito ay pagpapakita ng paggalang, pagmamahal at malasakit sa kapwa. Nakita ni Axel ang kagandahan ng kalangitan at dagat. Paano niya ito magagamit upang magpasalamat sa Diyos? Okay, maaari siyang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pangangalaga sa kalikasan bilang paggalang sa kanyang mga nilikha. So, halimbawa sa dagat, huwag kang magtapon ng basura. Okay, 'di ba? Yung kahit hindi nga sa mga ordinary lang, kahit sa ilog, sa batis, iwasan yung pagtatapon ng basura nang hindi na ito makadagdag pa sa mga kalat na pag nakita natin naman, 'di ba, minsan yung mga nakikita natin sa balita na namamatay na mga isda, yung mga malalaking isda, at kapag tiningnan kung ano yung laman ng kanilang tiyan, makikita naman natin na sandamakmak ng mga plastic na naging dahilan ng kanilang pagkasawi. So wag na tayong dumagdag doon. Pangatlo, si Mika ay may kaklaseng laging inaasar ng iba. Ano ang maaari niyong gawin upang maipakita ang malasakit? So,
ito yung lagi nating binibilin sa mga mag-aaral, di ba? Iwasan na yung pang-aasar sa kaklase. Kasi hindi natin alam kung ano ba yung kanilang pinagdadaanan. At lagi ko rin pinapaalala, no, na bago tayo gumawa ng mga bagay sa kapwa natin, isipin muna natin kung sa atin yun gagawin. Ano ba yung inyong mararamdaman? Kasi tiyak, ganun din ang mararamdaman ng kaklase na gagawan mo na nito. So maaari niya ipagtanggol ang kaklase, maging mabuting kaibigan at hikayatin ng iba na itigil ang pang-aasar. Kasi wala naman tong magandang maidudulot. Lagi ko nga pinapaalala sa aking mga mag-aaral, walang sino man sa atin ang perpekto. Kaya walang sino man sa atin ang may karapatan na mamuna ng kakulangan ng ating mga kamag-aral. 'Di ba? Bago natin tingnan yung mga kapintasan man na matatawag na hindi rin naman, 'di ba? Ay tingnan muna natin ang ating mga sarili. Baka pula tayo ng pula sa hindi magandang katangian ng iba, pero may sarili pala tayong muta na hindi natin nakikita, hindi ba? Bilang 4, si Riven ay may pagkakataong tumulong sa outreach program. Paano niya maipapakita ang pagkakawang gawa bilang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos? Maaari siyang kusang tumulong, magbahagi ng oras sa mga gamit at gawin ito ng may kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. So, yung pagtulong naman hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay, di ba? Pagbibigay ng pera, pagbibigay ng mga gamit, kundi yung paglalaan natin ng oras, di ba? Pag wala man tayong ma-donate na mga gamit, ay yung paglalaan natin ng oras para makahanap ng mga tao na pwedeng tumulong o tayo halimbawa yung mag-pack, tayo yung mamahagi. So maraming paraan ng pagtulong, na pagpapakita ng pagtulong at pagkakawang gawa. Bilang huli, nakagawa ng pagkakamali si Yuna sa kanyang pamilya. Ano ang dapat niyang gawin upang maitama at maipakita ang pagbabago? Dapat siyang humingi ng tawad, tanggapin ang kanyang pagkakamali at magsikap na hindi ito maulit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. So, gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, walang perpekto sa atin. Tayo ay nakakagawa lahat ng kamalian, di ba? Ang dapat nating gawin, matuto tayong magpakumbaba, humingi ng tawad at aminin yung ating pagkakamali o yung ating pagkakasala at sikapin na hindi na maulit o makasakit ulit ng damdamin ng ating kapwa. Para sa ating hakbang na pasulong, gumawa ng acrostic poem o tula tungkol sa pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, batay sa salitang Diyos o kapwa. So narito yung ating halimbawa. Para sa ating ikatlong sesyon, okay, so ito na tayo, no? Magbigay ng 4 na katangian ng Diyos. Ano ba yung mga katangian ng Diyos na sa tingin ninyo ay talaga namang totoo, 'di ba? Ang ating Diyos ay mabait, mapagmahal, no? Talagang kayang-kaya niyang isakripisyo maski ang kanyang buhay, hindi ba? Talagang walang pinipilit. Pantay-pantay tayo sa kanyang paningin. At marami pang iba. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay nakikita sa puwang na ibinibigay natin sa iba. Dahil ang iba ay may puwang sa ating buhay at may puwang tayo sa kanilang buhay, mayaman ang ating ating pagkatao, no? Nararamdaman natin ang kawalan kapag hindi natin binigyan ng puwang ang ating kapwa sa ating pagkatao. So naalala niyo ba, yung tayo ay nabubuhay hindi para sa sarili lang natin, di ba? Sagutin natin ang isa't isa, no? May pananagutan tayo sa ating kapwa. Nagiging makahulugan at may kapitapitagan ng ating pagkatao kung tayo ay makatao. Sa makatuwid, ang ating pagmamahal sa iba ay nagpapayaman ng ating pagkatao at pagtingin sa sarili. Ang ginagawa natin sa ibang tao ay para na rin natin ginagawa sa ating sarili. Kapag hindi magandang ginawa natin sa iba, para na rin nating sinisira ang ating pagkatao. Diba? So kapag napapansin nyo ba, kapag natuto ko yung mag-share ng mga bagay-bagay sa ating mga kapwa, lalo halimbawa sa classmate niyo, iba yung saya na nararamdaman nyo kapag nakakapagbigay tayo. Na mas masaya at masarap sa pakiramdam yung nagbibigay kaysa tayo yung tumatanggap. Although hindi naman natin sinasabing masama ang tumanggap, pero syempre alam naman natin yung mga pagkakataon na talagang walang-wala yung ating kapwa. At alam naman natin na kapag sila naman nagkaroon, ganun din naman ang gagawin natin. Pero syempre, sabi nga, pag tumulong tayo, wag na nating i-expect na ibabalik sa atin yon in return. Basta masaya tayo na makatulong, no? Si Lord na yung ang may kapal na ang bahalang magbalik niyang biyaya, no, sa atin.
So narito ang 5 paraan ng pagpapakita ng kahalagahan ng pagkalinga sa pamilya at kapwa sa ating pagkatao kasama ang maikling paliwanag ng mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. So pagpapakita ng pagmamahal at paggalang. Kapag marunong tayong magmahal at gumalang sa pamilya at kapwa, nahuhubog ang ating mabuting asal at nagiging maayos ang ating pakikitungo sa iba. So lagi nagsisimula, no? Laging punuin ng pagmamahal ang loob ng bahay. Nang sa gayon, yung ating mga anak, yung ating mga mag-aaral ay matututo rin silang magpakita ng pagmamahal sa kapwa. Pagtulong sa panahon ng pangangailangan. Ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa oras ng kanilang pangangailangan, ay nagpapakita ng malasakit at nagpapalalim ng ating pagiging makatao. Pakikinig at pag-unawa sa damdamin ng iba. Ang pagiging handang makinig ay nagpapakita ng empathy. Dahil dito, mas naunawaan natin ang iba at nagiging mas maunawain tayong tao. Pang-apat, no, pagbibigay ng oras at presensya sa pamilya. No, ang pagbibigay ng sapat na oras sa pamilya ay nagpapatibay ng ugnayan at nagpaparamdam ng pagpapahalaga sa isa't isa. Pagpapakita ng pagkakawang gawa, ang pagtulong sa mga nangangailangan ng bukal sa loob ay nagpapakita ng kabutihang loob at nagpapalago ng ating pagkatao bilang mabuting miyembro ng lipunan. So mahalin mo ang iyong kapwa na parang mahal mo ang iyong sarili, no? So mula sa aklat ni Mateo. Okay, so para sa ating pagtataya, magbigay ng tig-iisang paraan upang maipakita mo ang iyong pagmamahal bilang indikasyon ng pananampalataya sa Diyos. So narito yung ating mga halimbawang kasagutan. Para naman sa ating gawain, no, karagdagang gawain, sagutin ang mga sumusunod na sitwasyon. Narito naman ang ating mga posibleng kasagutan para sa mga sitwasyon na ibinigay. Para naman sa ating ika-4 na sesyon, narito naman ang ating panimulang gawain. So muling sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Mayroon tayong muling 5 katanungan. At syempre, para lubos tayong makatulong sa inyo, ay narito yung ating mga posibleng kasagutan. Pero kahit pa, no, alam kong mas mayaman pa ang maaari niyong maisagot, mas maganda pa at mas malalim pa ang kaya niyong isagot sa ating mga katanungan, no? Kasi nga syempre, no, iba't iba tayo ng pananaw at pagtingin ng kung paano tayo makakatulong sa ating kapwa. So, maaring magkakaroon tayo ng iba't ibang kasagutan para dito. So, para sa ating pagtalakay, ito muli, no, yung ating aralin, yung pagpapakita ng pagmamahal, no, sa ating kapwa. Yan. Para naman sa ating pagtataya, Acts of Kindness Campaign. So, ang layunin sa gawain na ito, matutong mag-aral na maging intensyonal sa pagiging mapagkalinga sa pamilya at sa kapwa. Yan. So, magkakaroon kayo ng pagpapangkat at gagawa ng activity plan. Yan. So, halimbawa, pakikipagkaibigan sa walang kaibigang mag-aaral. At marami pang ibang gawaing mabuti. At dahil dyan, no, pauna ng pagbati sa tagumpay ng inyong pangkatang gawain at maraming salamat sa inyong pakikinig bagaman nagiging mahaba yung ating paliwanag lalo na pagdating sa GMRC sapagkat naniniwala talaga ako, no, bilang guro na mahalaga na maging mabuting tao tayo, no, kaysa sa matalinong tao, no? Madali nang maging matalino, kayang-kaya niyong maging matalino, lalo na sa panahon ngayon. Pero mas matindi ang pangangailangan na magkaroon tayo ng mga mabubuti at magagalang na mag-aaral sa kasalukuyan. So, maraming salamat at naniniwala ako na ikaw ay isang mabuti, magalang na bata at magiging mabuting tao sa hinaharap. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Paalam!